Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Isang mapagpalang hapon, umaga, tanghali at gabi sa lahat ng ating mga viewers, subscribers at mga sponsors po. Sa hapon po ito mga kalingap, tayo po ay galing po tayo sa campaign. Nangangampanya po kami. Kasama po ang ating idol na si Kuya Bal po, mga kalingap. So sa hapon na ito, galing po kami sa napakalayong lugar ng Camarines Norte. Halos magkaduluduluhan na po ng Camarines Norte yun, mga kalingap. Para po ikampanya po yung paboritong tao na sinusuportahan ni Kuya Bal. Siyempre bilang tayo ay mga tauhan, tayo po ay sasama sa laban ni Kuya Bal. Ang laban niya, laban din po ni Dr. Lab at laban ng lahat. Kasama ko pala mga kalingap sa hapon na yon, sa araw na to, sila Birador, suportahan nyo rin yun, si Kuya Mil, si Ate Ga, si Berta, and especially si Kuya Bal po, mga kalingap. Mga kalingap, sa hapon nito, tapos na po ako, tapos na kami sa aming ginagawa. Pero babalikan ko yung usapin sa Kapalungga mamaya, mga kalingap. Ang akin po dito, mga kalingap, papunta po ako ngayon kina Beyonce. Pagkatapos ng dahil meron po tayong aasikasuhin na alam ko ikakatuwa ninyo. Alam ko lahat kayo ay matutuwa dito sa aking gagawin na trabaho. Matagal nyo na itong pinapangarap at ito ay ikakabit na. Marami ito, mga kalingap, ikakabit ko. So alam nyo ba kung ano ito? So ikakabit na po natin, mga kalingap, yung inyong mga pinapangarap na matagal na para sa ating bibi Beyonce. Siya nga pala, ang ating bibi Beyonce po ay malungkot po doon sa mga pangyayari na siya po ay nabas ng husto doon sa reaction ng isa nating kaibigan, kapwa natin kalingap. Na reaksyonan siya na sabi nga doon sa narinig ko kay Kuya Bal na luma na yung video. So parang lumalabas, wala sa timing pa rin kasi luma na nga yung video, di ba? So hindi na dapat uungkatin pa yung luma para magiging issue na bago, kasi luma na yun pagkatapos ng sinabi ni Boss Rob doon sa kanyang live. Ganun pa man, siyempre nababas ng todo yung bata doon, mga kalingap. Naawa ako, malungkot yung bata. Siyempre yung aking kumpare at kumare malungkot na rin dahil nababas yung kanilang dalaga. Pero bilang ako ay pinapayuhan ko lang sila na kalma lang. Lahat ay maayos din, lahat ay mailagay din sa tama sa bandang uli. Ngayon, mga kalingap, malalaman natin dahil madalas sila magkasama ni Ido. Nung huli kong punta ay hindi sila magkasama, gawa ng meron na inaasikaso yung kuryente. Yung kuryente kasi noon inaasikaso at pinapunta ko yung electrician ko doon sa kanila at inaasikaso yung kuryente at may mga sumabog na mga fuse doon sa dating kakabit kasi may nagwi-welding. Nung nagwi-welding ay nagpuputol lang ng yero yung trabahador ni Pade doon sa kanyang tindahan. Nag-overload lahat, so hindi kinaya. Pa lang yun, maliit pa lang yung ginamit nung karpintero. Nag-overload, so ang request ng ating electrician palitan ng bago. So ganun nga, mga kalingap. Pero noong mga panahon na yun, hindi pa siya nababas noon ng todo kasi hindi pa nag-reaction si Bopil ng mga time na yun. Ngayon, mga kalingap,
tinatanong-tanong ko kay Mats kung okay lang ba yung aming dalaga. So okay lang naman, at kasama ni Ido, nagbablog. So happy sila lagi magkasama. At minsan niya minsan sinusundo ng maaga din hinahatid kasi alam niyo naman mga yan, si Ido ay hindi yan nagpapagabi talaga sa daan. Pagkasama niyan, lalo na kasama si Biancy, maaga pong umuwi talaga yan mga kalingap. Kasi mahal na mahal niya yung bata ayaw niya yung mag-alala yung mga magulang. Yun, ganun kaingat si Boss Ido mga kalingap, no? So balik tayo doon sa usapin sa Kapalungga mga kalingap. Doon kasi sa Kapalungga, ito ay nangangampanya kami ngayong hapon na ito. Ang plano namin ni Kuya Bal ay kakain doon sa Kapalungga. Maganda sana kung makakain kami doon sa Kapalungga at meron kaming shelter na pinapasukan. Hindi ko malaman kung anong ibig sabihin ni Miss Bupil. Kinukontra niya yung plano ni Yang Mi na itayo na shelter sa Kapalungga. Kasi kung naitayo yun mga kalingap, nakakain kami ng maayos kanina tanghali. Alam mo ba kung saan kami kumakain pagkatapos ng nangyari doon kanina? Sa tabi po kami mga kalsada. Sa tabi kami ng kalsada kumain. Kasi wala pong shelter. Hindi po natutuloy yung plano ni Yang Mi na ipatayo yung shelter sa Kapalungga. So sana, ang napakaganda sana kung natuloy yung plano ni Yang Mi na shelter sa Kapalungga, nagagamit sana namin yon sa tulad ng panahon kanina na kami ay manananghalian. Hindi ko malamang dahilan kung bakit tutol si Bupil dito sa itatayo ni si Yang Mi na shelter. Nakikita ko ang pagpupursige ni Miss Yang Mi ng Jomcar community. Nakikita ko yung pagpupursige ni Yang Mi na maitayo ang shelter para nga naman magkaroon kami ng panibagong parang landing pad sa Kapalungga. Malaking bagay po sa amin yon. Katulad namin, kami mga scouter, ang Kapalungga po kasi mahirap pong babiyahiin ng isang araw at uuwi ka ng hapon. Kailangan at least mag-stay ka ng isang araw, isang gabi doon para makapag-vlog ka ng maayos. So nagagamit sana namin mga vlogger, lalo kami mga scouter, yung Kapalungga. Yun ang purpose dun sana ni Yang Mi, na sana pinagbigyan nila ni Bupil yung plano ni Yang Mi na itatayo sana na shelter sa Kapalungga. Hindi ko alam kung anong purpose at dahilan kung bakit pilit na hinaharangan ni Miss Bupil ang tinatayo na shelter sa Kapalungga. So hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong kanyang gustong iparating. Na napapansin ko naman doon sa kanilang mga live, hindi ko naman kasi pinapanood kasi hindi man ako interesado nung una. Pero ngayon naging interesado ako dahil nakakaawa kami. Kumain kami ni Kuya Bal kanina sa Kapalungga sa tabing kalsada. Sa maraming damuhan. Ngayon kung mayroon sanang shelter ang Kapalungga, hindi kami nahihirapan. Nakakain kami ng maayos. So sana malaking pabor talaga yung gagawin sana ni Yang Mi. At sana sa akin pong pananaw, sana matuloy po ang shelter na yan sa Kapalungga para po magagamit namin tulad namin mga scouter. Kami si Redsin, nagpaplano naman talaga na bumiyahe sa medyo malayo para mag-scout. Kasi po mga scouter po kami ni Kalinga Prab. So malaking bagay po talaga sa amin yung shelter na yan. Sana na lang sa aking maipakiusap kay Miss Bupil na sana pagbigyan nyo muna, testing lang muna natin kung magiging okay ba ang shelter sa Kapalungga o hindi. Pero para sa akin effective sa amin na kaming mga scouter ay pupunta kami doon
at magagamit, malay natin magsushoot din doon ng EDSI kasi magaganda rin po ang lugar sa Kapalungga. Pwedeng mag-shoot ang EDSI doon. At sa totoo lang, marami kaming scout na Kapalungga. Maraming scout kung si Terso, naalala nyo, Kapalungga po yon. Yung babaeng mahirap na pinuntahan uli ni Kalinga Prab, Kapalungga po yon. Ngayon, kung may shelter sana sa Kapalungga, nagagamit sana namin ng maayos ang shelter na yan. Pwede kami mag-stay doon. Kasi magkakaroon man din ng internet yan. Alam mo naman, baka i-aircon pa ni Yang Mi yan. Yang Mi, ano ba yan? Aircon ba yan o ano? Dahil sa tingin ko, maganda yung plano mo eh. Kung gagawin mong aircon yan, napakaganda at napakapabor sa amin, mga vlogger. At tulad yan kanina, kumain kami, para kami mga basang sisiw doon sa gilid, sa tabi. Ang dami, nangangampanya kami. Kasi alam nyo naman, hindi naman namin pwedeng iwanan si Kuya Bal dito sa kanyang pangangampanya dahil ito yung kanyang pagtulong doon sa taong tinutulungan niya at pinaniwalaan niya na makakabuti at makakaayos sa Camarines Norte. At nakikita ko naman, gumaganda naman talaga ang Camarines Norte ngayon. As kalain mo magkakaroon na ng airport. So darating ang panahon yung ating mga sponsors ay madali lang makarating sa Camarines Norte. Kung matapos yan, yung airport na yan as soon as possible. Kaya si Kuya Bal sumuporta sa kapatid ni Ruben Padilla na si Dong Padilla. Kasi maganda ang plano, maganda ang kalsada ang ginagawa, mga malalaking kalsada at hindi ampaw ang pagkagawa. Pangalawa, magkakaroon ng airport. So malaking magandang bagay talaga, no? Kaya si Kuya Bal ay pabor na pabor sa mga palatuntunan at mga pangarap ni Dong Padilla. So balik tayo ulit doon sa shelter na kinukontra ni Miss Bupil. Ma'am Bupil, sana luwagan mo si Yang Mi. Hindi mo dapat siya hinigpitan. Kasi tulad niyan, parang umayaw na. Ang laking bagay yun sa amin, ma'am. Sa amin, ni Kuya Bal, sana kanina nakakain ka naman ng maayos. Naaawa ako. Alam nyo, huwag nyo na akong kawaan. Kawaan nyo si Kuya Bal. Para siyang basang sisiw na kumakain, nakatikungkong doon sa gilid ng kalsada. Isipin mo, isang sikat na Kuya Bal nakatikungkong sa tabi ng kalsada dahil wala kaming shelter doon sa Kapalungga dahil kinukontra nga ni Miss Bupil at kung sino man yung mga kasamahan niya. Hindi po, sana po luwagan natin. Sana pagbigyan natin ang mga plano ni Yang Mi. Dahil hindi natin alam, baka ang Jumcar doon din mag-shooting. Ang unang makinabang dito yung Jumcar. Ang unang makikinabang dito yung EDSI. Kaya po, sana po, akin pananaw po, Miss Bupil, huwag po natin kontrahin yung sana napakagandang plano ni Yang Mi para sa Kalingap, yung shelter na yan. At ako ay pabor na pabor din sa shelter na yan. Ako po ay hindi kontra. Dahil ako po ay isang scouter. Kailangan ko rin talaga mag-scout nasa malalayang lugar. Oo. Hindi po sa labas ng Camarines Norte. Hindi naman po natin pwedeng po lumabas tayo ng Camarines Norte dahil paano naman po yung pagrekomenda namin ni Kalinga Prab? Siyempre kailangan namin nasa loob lang ng Camarines Norte yung aming na-scout. Dahil ang pagpunta ni Kalinga Prab, madali lang po. Yung pagbisita niya doon sa aming pupuntahan, sa aming mga na-scout. So, hindi ko alam. Kayo na lang po mag-ano dyan, mga Kalingap, kung anong naging dahilan at naging purpose ni Miss Bupil, bakit niya hinahadlangan ang shelter na sana itatayo sana ni Yang Mi. Ako doon sa kasi hindi man umubra yung sa Iloilo, hindi umubra yung sa Capiz kasi nga daw maraming multo, maraming aswang. So ngayon napagplanuhan ni Yang Mi na dito na gagawin sa Kapalungga, which is napakaganda po sana. Nakakatulong ng malaki sa amin. Kay Kuya Bal, especially, kay Kalinga Prab, sa amin, na mga scouter, dahil magagamit sana namin yan para mag-stay kami na at least 3 days para mag-scout kami sa Kapalungga. Napakalaki po ng gastos. Kapag araw-araw uwian kami sa Kapalungga, mahina po sa amin 2,000 na pang diesel o kaya pang gasolina. So sana naman niluwagan po natin ng konti, Ma'am Bupil. Ano po? Wala ba akong kontra sa iyo? Sa totoo lang, never man ako nagkontra sa iyo. Ang akin lang, yung timing at tiyempo lagi ng iyong
reaction doon sa mga planong napakaganda ni Miss Yang Mi. Oo, parang nangyari din sa IDSI. Yung timing ng iyong pag-reaction sa IDSI, hindi rin tama dahil hindi napapanahon. Kailangan natin ng kailangan natin na maiwas yung mga bata sa bashing. Yun nga sinasabi ni Atid na maiwas yung mga bata sa bashing, maiwas yung mga Kalingap Angels sa mga intriga. Kaya doon sa reaction mo na yun, nagkaroon ng intriga ng malaki doon sa bata. Pero ganoon pa man, nangyari na yan eh. So ang akin lang dito, yung shelter sana na ipapatayo ni Yang Mi. Dahil sinisiguro ko yan, malaking bahay yan. Kasi tulad yan, kumain kami kanina. Ulitin ko ulit ha. Kumain kami sa tabing kalsada. Si Kuya Bal nagtikongkong. Istikangkang, istikingking, istikongkong. Kaluoy kayo ni Kuya Bal. Ako naluoy kong mayo kay Kuya Bal. Kay ako, wag nyo na akong kawaan. Kay pobre man ko. Sanay man ko mag-cowboy. Si Kuya Bal, founder na muna. Dili na mo na pwedeng tignan na mag-istikongkong, mag-istikangkang na lang doon sa gilid para lang kumakain niya. Diba? Yun lang masasabi ko na hindi ako pabor do sa pagginagawa ni Ma'am Bupil na kinokontra yung shelter na pinapangarap ni Yang Mi. Para sa Kalingap po yun. Para sa lahat. Hindi para sa isang tao, kundi para sa pangkalahatan. So, ganoon pa man, doon sa mga kagrupo ni Bupil, kung sino man yung kumukontra dyan, ako po ay nakikiusap at naninikluhod sa inyo na wag po na ninyo sanang kontrahin. Dahil yan po ay magagamit ng Jumcar, magagamit ng IDSI, magagamit ng IDPAW, magagamit ng Danjoy sa mga darating pang panahon. Dahil meron pong magagandang lugar sa Kapalonga na dapat po doon mag-shooting. Maganda po doon mag-shooting, yung tabing kalsada doon, kung maalala nyo, napakaganda po doon. So, yun lang po. Maraming salamat po at siguro na kayo na pong bahalang maghimay-himay dito sa aking live reaction doon sa aking ginawang sa pagpuna ko doon sa pagpuna din ni Miss Bupil sa plano ni Miss Yang Mi. Para sana sa IDSI at saka sa Jumcar at saka sa Danjo yun. At saka ako na po nagsasabi sa inyo na balik tayo kay Beyonce. Si Beyonce po ay masaya po ngayon, happy po siya at hindi naman po siya masyadong hindi na niya masyadong iniintindi yung mga pambabas na nangyari sa kanya. At sabi ko, anak, lumaban ka, normal po talaga yan kung nasa social media tayo. Sabi ko kay Padi na ganun talaga Padi, pag nasa social media tayo, pero sabi ko konting lang, mawala din naman yan sa tamang panahon. So ayun po, maraming salamat po. Shoutout po sa aking anak Rin Andina. Shoutout din po sa kay Pulubing Milyonaryo. Shoutout din po kay Kuya Bal, kay Atid na support natin sila. Kuya Kalingap Rab, Rab Matubang Vlogs, ganoon din po si Ma'am Jack Tapia Matubang. Ako po ay papunta na kina Beyonce, Ako ay papapatungo na doon. So mamaya po, balitaan ko kayo kung kumusta na po sila. At kung ano na pong nangyari dito sa lakad ko. Kasi medyo mahaba na yung aking video. Mamaya idugtong ko po yun yung aking trabaho papunta sa kanila Beyonce. Kung kumusta na yung aking inaayos na mga bagay na gusto nyo pa, na noon nyo pa pinangarap mga Kalingap. Ayan po, maraming salamat po at magandang hapon and Jesus loves you. Bye bye na po mga Kalingap.